Ng pamunuan ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris na mapatutubigan ang lahat ng nakaprogramang sakahan para sa wet cropping season sa kabila ng ilang lugar na inaasahang maantala ang pagdating ng patubig. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Marian Antonio, Operation Section Chief ng NIA Maris, sinabi nito na posibleng maantala ang water delivery sa Baligatan Diversion Dam, partikular sa ilang irrigated areas sa mga bayan ng Ramon, Cordon, Santiago City, Saguday, Difun at Cabarugi sa lalawigan ng Quirino. Ayon kay Engineer Antonio, kasalukuyan ng sinasagawa ang unti-unting distribusyon ng tubig sa mga pangunahing canal systems. Ngunit may ilang bahagi pa rin sumasailalim sa land soaking dahil karamihan sa mga asakahan ay tuyo matapos ang nakaraang cropping season. Tiniyak naman ng opisyal na sa unang linggo ng Hunyo ay maaabot na rin ng patubig ang mga naturang lugar kasabay ng inaasahang pag-normalize ng supply ng tubig sa irrigation system. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 15,000 na hektarya pa lamang naaabot ng patubig sa ilalim ng kanilang operasyon. Patuloy din ang monitoring at koordinasyon ng NIA Maris sa mga irrigators associations upang matiyak ang maayos na daloy ng tubig at maiwasan ang pagkaantala sa pagtatanim sa mga susunod na linggo. Anya, higit sa rule curve ang kasalukuyang water elevation ng Magat Dam na nasa 175.11 meters above sea level, mas kaya't kakayanin pa rin mapatubigan ang nakaprogramang areas ngayong wet cropping season sa kabila ng babala ng pag-asa hinggil sa posibleng epekto ng El Nino. Bilang paghahanda, ipinatutupad ang rotation scheme sa patubig at magkakaroon din ng 10% na pagbabawas sa water allocation upang maiwasan ang kakulangan ng supply. Pinayuhan naman ng NIA Maris ang mga magsasaka na samantalahin ang maagang pagtatanim upang hindi maapektuhan sakaling makaranas o maranasan ng kakulangan ng supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Engineer Marian Antonio. Sir, na mag-push po yung El Nino, may mga mitigating measures naman po yung ating top management na ini-implement. Kagaya po niyan na magkakaroon po tayo ng mga rotational schedule po. Yun po yung una po natin gagawin if ever po. Then magkakaroon din po tayo ng mga at least 10% reduction po dun sa mga patubig po na kailangan po ng ating mga farmers. So kailangan po talagang magtipid. And then syempre po, ina-advise po natin sa ating mga farmers na habang kumbaga sumunod po sila dun sa ating pong cropping calendar na kung sana po sinabi po natin ng start po natin is May 15, kumbaga mag-start na po sila habang maaga pa, habang may tubig pa, kasi po pag nag-delay po sila niyan, baka may possibility po na maapektuhan po sila. Fast sa Radyo Bombo!